Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang dating murder case detective na nagngangalang Roy Freeman. Si Roy, na nag-retire kamakailan lang, ay nagkaroon ng Alzheimer's disease at kailangang regular na uminom ng gamot. Dahil sa sakit na ito, naging malabo ang kanyang memorya. Isang araw, tinawag si Roy ng isang babae na nagngangalang Emily Ditz na nagsasabing siya ay isang abogado. Nang makilala si Roy kinabukasan, isiniwalat niya na siya ay isang abogado na kumakatawan sa kanyang kliyente, isang bilanggo na nagngangalang Isaac Samuel, na ang kaso ay pinangasiwaan ni Roy 10 taon na ang nakalilipas. Dahil sa kanyang Alzheimer's disease noong una, inamin ni Roy na hindi niya naaalala ang pangalan, ngunit nakakatakot na ipinaliwanag na si Samuel ay nakapagsilbi na ng 10 taon sa bilangguan dahil siya ay inakusahan ng pagpatay sa isang lalaki na nagngangalang Dr. Joseph Wider at siya ay papatayin sa katapusan ng buwan. Sinabihan siya ni Samuel na maghatid ng mensahe para makilala ni Samuel si Roy bago siya patayin. Kinabukasan, nagpunta si Roy sa bilangguan para makipagkita kay Samuel. Sa pagkikita, kinumpirma ni Samuel na hindi siya ang pumatay kay Dr. Joseph Wider. Napilitan lang siyang umamin at pumirma ng confession letter sa pulis noong mga oras na iyon dahil hindi niya kayang panindigan ang matinding pagpapahirap mula sa isang pulis. Sa gabi ng insidente 10 taon na ang nakakaraan, inamin ni Samuel na gusto niyang makilala si Dr. Joseph Wider. Nang gabing iyon pagkatapos umuwi ang assistant ni Dr. Joseph Wider, nagawa niyang makalusot sa bahay sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Ngunit ayon sa kanya, bago pa niya makaharap si Dr. Joseph Wider ay may pumasok din sa bahay at agad na hinampas ng ilang beses si Dr. Joseph Wider habang nakatago lang siya sa likod ng pader nang hindi nangangahas na tingnan kung sino ang mamamatay tao. Dahil mukhang hindi naniniwala si Roy sa pag-amin na ito, pinakiusapan ni Samuel si Roy na makipagkita kay Richard Finn. Si Richard Finn ay isang manunulat ng libro na nakilala niya ilang buwan na ang nakakaraan upang muling isulat ang kwento ng pagpatay kay Dr. Joseph Wider. Matapos makipag-usap kay Samuel, muling binuksan ni Roy ang file ng kaso sa pagkamatay ni Dr. Joseph Wider at natagpuan ang file na may pangalang Richard Finn, na ang file ng pagsusuri ay nilagdaan ng dating kasamahan ni Roy noong panahong iyon, si Jimmy Remiz. Upang maalala ang kanyang alaala sa kasong ito, dumalaw si Roy sa bahay ni Jimmy. Sa bahay ni Jimmy, inamin ni Roy na siya ay may Alzheimer's at wala siyang maalalang kasama si Jimmy. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nakilala niya si Isaac Samuel, na ang kaso ay hinawakan nila 10 taon na ang nakalilipas. Binanggit din niya ang file ni Richard Finn kung saan nakasulat na marami sa mga fingerprints ni Richard Finn ang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit noong panahong iyon, inamin ni Richard Finn na wala siya roon noong pinatay si Dr. Joseph Wider. Nangako si Jimmy na hahanapin ang kinaroroonan ni Richard Finn. Noong gabing iyon, nakita ni Roy ang kanyang wedding photo sa isang photo frame, at basag na ang salamin ng frame, kaya hindi na maaninag ang mukha ng asawa ni Roy. Hindi nagtagal, nakatanggap si Roy ng tawag mula kay Jamie na nagsasabing natagpuan na niya si Richard Finn na malungkot na natagpuang patay. Ayon sa report file, namatay si Richard Finn dahil sa overdose ng fentanyl. Ngunit nang suriin ni Roy ang braso ni Richard, isang marka lamang ng karayom ang kanyang nakita na nagpapahiwatig na hindi nalasing si Richard. Nang tingnan muli ni Roy ang mukha ni Richard, naalala ni Roy na minsang nakita niya si Richard sa pinangyarihan ng krimen nang imbestigahan ng mga pulis ang bahay ni Dr. Joseph Wider. Nang dumalo sa libing ni Richard Finn, nakilala ni Roy ang nakababatang kapatid ni Richard Finn, si Eddie. Ayon kay Eddie, ang kanyang kapatid ay kamakailan lamang ay gumagawa ng isang artikulo tungkol sa pagpatay kay Dr. Joseph Wider. Ibinunyag din niya na madalas ay mukhang hindi mapakali si Richard simula nang matapos niya ang kanyang pagsusulat, pero idiniin niya na hindi naman adik sa droga ang kanyang kapatid. Sa gabi, nagsimulang magbasa si Roy ng libro ni Richard Finn na nakuha niya kay Eddie. Mula sa aklat na iyon, kung ano ang nangyari sa kaso ay makikita doon. Noong nakaraan, si Richard Finn, na dumalo sa isang kaganapan sa kanyang campus, ay hindi sinasadyang nakakita ng isang magandang babae na kalaunan ay nakilala bilang si Laura Baines. Sa kaganapan, nagsimulang makilala siya ni Richard, na nagpaliwanag na siya ay isang mag-aaral sa psychology department at nagsusulat ng thesis sa ilalim ng gabay ni Dr. Joseph Wider. Mula noong pagkikita na iyon, naging mas malapit ang relasyon ni na Richard at Laura, ngunit makalipas ang ilang buwan, nakatanggap si Richard ng balita na namatay ang kanyang ama dahil sa atake sa puso at hindi na kaya ng kanyang ina ang kanyang pag-aaral. Iyon ay noong unang nakilala ni Richard si Dr. Joseph Wider sa pamamagitan ng mga koneksyon mula kay Laura na naglalayong tumulong upang maipagpatuloy ni Richard ang kanyang pag-aaral sa campus.
Upang matulungan ang mga pangangailangan ni Richard, nag-alok si Dr. Joseph Wider na uriin ang kanyang personal na koleksyon ng libro kapalit ng $500 bawat linggo. Simula noon, nagsimulang magtrabaho si Richard para kay Dr. Joseph Wider sa pamamagitan ng pag-uuri sa kanyang personal na koleksyon ng libro sa modernong paraan. Sa kabilang banda, nagsimulang maghinala si Richard tungkol sa malapit na relasyon ni Laura Baines at Dr. Joseph Wider na itinuturing nating may espesyal na relasyon. Kinabukasan, nang si Richard ay babalik sana sa trabaho sa tirahan ni Dr. Joseph Wider, nakita niya na ang bahay ay puno ng mga pulis dahil si Dr. Joseph Wider ay natagpuang patay sa kanyang bahay. Sa maikling kwento, pagkamatay ni Dr. Joseph Wider, ipinagpatuloy ni Richard ang kanyang karera bilang isang manunulat, habang si Laura Baines ay nawala na lang na parang nilamon ng lupa. Ang eksena ay lumipat sa kasalukuyan sa isang bar kung saan pinag-uusapan ni Roy at Jimmy ang kanilang mga natuklasan na may kaugnayan sa kaso ng pagkamatay ni Dr. Joseph Wider 10 taon na ang nakakaraan. Ayon kay Roy, si Laura Baines ay biglang nawala pagkatapos ng pagpatay, gayon din ang assistant ni Dr. Joseph Wider na si Wayne. Siyempre, mas lalo pang na-curious si Roy, at dahil doon, sinadya niyang kausapin ang dating asawa ni Richard na si Dana Finn para maghanap ng karagdagang impormasyon. Kinabukasan, pinuntahan ni Roy si Dana, ang dating asawa ni Richard Finn. Sa pag-uusap, kinumpirma ni Dana na hindi drug addict si Richard. Sa katunayan, hinala ni Dana na may kinalaman ang pagkamatay ni Richard sa isang babaeng nagngangalang Elizabeth. Ayon sa kanya, bago natagpo ang patay si Richard, minsan ay nagsalita ito sa isang seryosong tono sa telepono, at ang nasa likod ng telepono ay si Elizabeth. Kumbinsido si Dana na pinatay ni Elizabeth si Richard. Nang maghanap si Roy ng impormasyon tungkol sa pangalan ni Elizabeth, nakakagulat na nakita niya ang profile ni Laura Baines na ang pangalan sa impormasyon ay Elizabeth. Nang puntahan ni Roy si Elizabeth, agad na nakilala ng babae si Roy at inamin na minsan silang nagkita noon, bagamat nahihirapan pa rin si Roy na alalahanin kung saan sila nagkakilala. Bago umalis, binigyan siya ni Roy ng kopya ng isinulat ni Richard na nagsasabi tungkol sa pagkamatay ni Dr. Joseph Wider. Matapos makilala si Elizabeth o Laura Baines, hinanap ni Roy ang address ni Wayne, ang assistant ni Dr. Joseph Wider, upang magukay ng higit pang impormasyon tungkol sa kaso. Ayon kay Wayne, tinulungan siya ni Dr. Joseph Wider sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng trabaho matapos putulin ang kanyang tungkulin bilang isang sundalo. Sa kanyang mga mata, si Dr. Joseph Wider ay isang celebrity na maraming kakilala at koneksyon. Nang tanungin tungkol kay Laura Baines, alam lang ni Wayne na si Laura ay lab assistant ni Dr. Joseph Wider, ngunit isiniwalat ni Wayne na nakita niya si Dr. Joseph Wider na may mga relasyon sa maraming babae. Si Dr. Joseph Wider ay mayroon pang ang malaking koleksyon ng mga recording ng pakikipagmahalan niya sa mga babae, isa na rito ang babaeng nagngangalang Diane Lynch na isang bartender sa cafe na tinatawag na Old Warren. Pagkatapos bumisita, hinatid ni Wayne si Roy sa bahay, ngunit pagkatapos ihatid si Roy pauwi, may tinawagan si Wayne at sinabing nasa bahay si Roy. Samantala, nang hindi alam kung ano ang ginagawa ni Wayne sa likod niya, muling binuksan ni Roy ang file ng kaso ng pagpatay kay Dr. Joseph Wider at isinulat ang pangalan ni Diane Lynch bilang susunod na taong kukuhanan niya ng impormasyon. Nakakita rin siya ng kakaiba na ang buong file ng kaso para sa kaso ni Dr. Joseph Wider ay pinirmahan lamang ni Jimmy Remis, ang kanyang partner na tumulong sa kanya sa kaso, habang wala ang kanyang pirma kahit na magkasama silang humawak ng kaso 10 taon na ang nakakaraan. Nang si Roy ay seryosong tumingin sa kanyang mga files, may biglang kumatok sa kanyang pinto at si Laura Baines iyon. Lingid sa kanilang kaalaman, pinapanood pala ni Jimmy ang pagdating ni Laura ng gabing iyon. Sa bahay ni Roy, ibinunyag ni Laura na kalokohan lamang ang librong isinulat ni Richard Finn dahil hindi niya naramdaman na nagkaroon siya ng relasyon kay Richard. At bago umalis sa bahay ni Roy, sinabi ni Laura na lasenggo si Roy noon. Long story short, pagkaalis ni Laura ay biglang nakaramdam ng gutom si Roy na abala sa panonood ng TV, ngunit naubos na ang supply ng pagkain sa ref. Kaya umalis si Roy ng bahay na naglalakad upang maghanap ng makakain. Habang siya ay naglalakad mag-isa, isang sasakyan ang biglang humarurot mula sa likuran at akmang papatayin siya. Si Roy, na sa oras na ito ay may dalang baril, ay agad na pinaputukan ng ilang beses ang bintana ng kotse, at pagkatapos suriin, nalaman niyang si Wayne ang nagmamaneho ng kotse at namatay siya dahil sa tama baril. Kahit kinwestiyon si Roy ng mga pulis matapos ang pamamaril ay agad din itong pinakawalan dahil sa CCTV ay nakitang ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Kinaumagahan, nagtungo si Roy sa Old Warren Cafe na may layuning makilala si Diane, na ayon kay Wayne ay may relasyon kay Dr. Joseph Wider.
Gayunpaman, lumalabas na ang kafe ay nagbago ng mga bartender matapos mamatay si Diane 5 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay pumunta si Roy sa tirahan ni Dr. Joseph Wider. Pagpasok niya sa bahay, nagsimulang lumitaw ang kanyang mga alaala ng malabo tungkol sa kalagayan ng pinangyarihan ng krimen 10 taon na ang nakakaraan. Naalala niya na si Dr. Joseph Wider ay namatay sa isang hampas ng baseball bat na karaniwan niyang itinatago sa garahe. Ngunit nang suriin ng pulisya ang bahay 10 taon na ang nakakaraan, isang baseball bat ang wala sa lagayan nito at naalala ni Roy na noong mga oras na iyon ay nakakita siya ng shovel na nakasabit sa garahe kung saan may mga bakas pa ng lupa. Sa tulong ng wire na nakita niya sa garahe, sinimulan ni Roy na maghanap ng loose soil sa likod bahay sa pamamagitan ng pagtutusok nito ng wire at pagkatapos maghukay ng ilang beses sa iba't ibang lugar, sa wakas ay natagpuan ni Roy ang isang bahagi ng lupa na pinaghihinalaan niyang ang lugar kung saan nakalibing ang nawawalang baseball bat. Sinimulan niyang hukayin ang bahagi ng lupa hanggang sa matagpuan niya ang baseball bat na matagal na niyang hinahanap. Nang nakatingin si Roy sa bat ay biglang sumulpot si Laura at tinanong kung ano ang nakita ni Roy doon. Sabay nagpakita si Jimmy na agad na pinapasok sina Roy at Laura sa loob ng bahay habang nakatutok ang baril sa kanang kamay. Nang tanungin ni Roy si Jimmy tungkol sa lahat ng ito, ipinaliwanag lamang ni Jimmy na sa lahat ng oras na ito ay nililinis lamang niya ang lahat ng kalat na nangyari. Sinubukan din niyang ipaalala kay Roy ang hitsura ni Diane Lynch, ngunit hindi pa rin siya maalala ni Roy. Nang maghinala si Roy na magkakilala sina Jimmy at Laura, nagsimulang magkwento si Laura. Ayon sa pag-amin ni Laura, hindi niya kilala si Jimmy. Ngunit pagkatapos ng pagpatay kay Dr. Joseph Wider, sa wakas ay nakilala nila ang isa't isa. Sa oras na iyon, nagsimulang magtanong si Jimmy tungkol sa relasyon ni Laura kay Dr. Joseph Wider, ngunit dahil ayaw niyang maabala sa maraming tanong at nararamdaman niyang hindi siya kasali, sa wakas, nagpasya siyang magtago at palitan ang kanyang pangalan ng Elizabeth. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Richard Finn ang kanyang bagong pagkakakilanlan na pagkatapos ay iniulat ni Richard kay Jimmy na pagkatapos ay inakusahan siya ng pagpatay kay Dr. Joseph Wider. Pagkatapos ay isiniwalat ni Laura na nakipag-ugnayan sa kanya si Jimmy habang bina-blackmail siya na huwag isama ang kanyang pangalan sa kaso. Nang marinig ang pag-amin ni Laura, agad itong itinanggi ni Jimmy. Sinabi ni Jimmy na magaling si Laura sa pagmamanipula ng mga tao at dahil doon, pinaalalahanan niya si Roy na huwag madala sa kwento ng babae. Ibinunyag din ni Jimmy na si Laura ang pumatay kay Richard Finn sa pamamagitan ng paggamit kay Wayne at dahil sa galit niya ay humantong siya sa punto na naglakas loob siyang mag-inject ng maraming fentanyl sa katawan ni Richard Finn. Hindi pa nagtatapos doon. Siniguro naman ni Jimmy na si Laura rin ang humiling na patayin ni Wayne si Roy noon. Ngunit bago pa makapagsalita si Jimmy, bigla na lang siyang binaril ni Laura sa tiyan at bago pa siya malagutan ng hininga, nagkaroon ng sapat na oras si Jimmy na tumugon sa ginawa ni Laura sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya hanggang sa mamatay. Matapos mabunyag kung sino ang tunay na salarin batay sa testimonya ni Roy, sa wakas ay nakalaya si Isaac Samuel sa hatol na kamatayan matapos magsilbi ng 10 taon para sa isang aksyon na hindi niya ginawa. Matapos mabunyag ang kaso ng pagkamatay ni Dr. Joseph Wider, sinimulan ni Roy na tanggalin ang mga file ng larawan na idinikit niya sa kanyang dingding. Ngunit nang subukan ni Roy na tanggalin ang mga fragment ng salamin sa kanyang wedding photo frame, nagsimulang maalala ni Roy ang isang pangyayari na magkita sila ni Laura Baines sa Old Warren Cafe noon. Sinabi sa kanya ni Laura na ang kanyang asawa ay nagtaksil sa kanya dahil siya ay may relasyon kay Dr. Joseph Wider, na sa oras na iyon ay isang psychiatrist para sa kanyang asawa. Noong una, hindi naniniwala si Roy sa kanyang kwento, ngunit nagbigay siya ng videotape na may pangalang Diane Lynch, na siya pala ang asawa ni Roy. Kahit na sinubukan ni Roy na patawarin siya noon, si Diane, na nakonsensya, ay piniling iwan si Roy. Kinagabihan, pumasok si Roy sa bahay ni Dr. Joseph habang may bitbit na baseball bat sa kanang kamay. Nang makaharap si Dr. Joseph Wider ay agad siyang hinampas ni Roy hanggang sa bumagsak. Pagkatapos noon, inihampas niya ang baseball bat ng maraming beses bago tuluyang dumating si Jimmy para pigilan siya. Pagkatapos ay hinukay ni Jimmy ang lupa sa likod bahay ng bahay para ilibing ang mga ebidensya. Sa pagtatapos ng pelikula, pagkatapos mapagtanto ni Roy ang mga ginawa niya, kumuha siya ng baril at tumayo upang wakasan ang lahat. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.